Dahil nga mayaman tayo kasi vlogger ako. Uy, ipagyayabang ko nga ang aking nabiling 10 kilong karni ng baboy. Siyempre, mayabang ako. Maiinggit kayo dyan kasi masarap ang ulam namin. Dahil puro seafoods na nga lang yung pagkain namin, kaya napabili ako ng 10 kilo ng karni ng baboy. Para maiba naman, dahil nakakasawa na nga ang seafoods. Kailangan ko talagang magyabang kasi nga vlogger ako. Pag vlogger daw kasi ay mayaman ang vlogger. Hindi nga pwedeng magpahuli tayo dahil vlogger din naman tayo. Kailangan mayaman din tayo. Kailangan mayabang din tayo. Yun kasi ang sinasabi ng karamihan na kapag vlogger daw ay mayaman na kapag sumasahod na. Ang hindi nila alam, umabot ako ng ilang taon bago ako na-monetize at sumahod. Dahil nga mayabang talaga ako, kailangan nga malaman nila kung paano ako nagsimula. Napunta nga kami dito sa Cavite ng asawa ko, ay doon lang din kami nagkaroon ng cellphone. At syempre nga dahil hindi naman ako marunong mag-register ng SIM card, nakialayon nga ako mag-register. Nakilihog ba? Kasi nga po hindi ko po talaga alam kung paano po talaga mag-register ng SIM card. At buti na nga lang po ay pinalihog ako ng pamangkin ni Rini na mag-register ng SIM card. Dahil kung ako lang talagang magre-register ay talagang magkakandaligaw-ligaw ako. At pagka-register ng SIM card at naging okay na ito, gumawa po ako agad ng Facebook. At may nakapagsabi nga sa akin na ang pagre-reels ay kumikita. Ay hindi ko talaga papakawalan yan dahil kikita naman. Ay sige, subukan natin yan dahil wala naman tayong tinatapakang tao, wala naman tayong napeperwisyo. Ay sige, sabi kong ganoon. Nung una nga po ay hindi ko alam kung saan i-upload yung reels. Pero mahilig na po talaga ako mag-upload ng mga videos, ganoon. Hanggang isang araw may nabasa akong comment na i-upload mo mismo doon sa my reels. At hindi nga ako mapakali hanggat hindi ko yun magawa. Nag-research ako kung paano ba to i-upload, kung ano bang dapat gawin, ganito ba to, tama ba to, ganun ba to, ang dami kong dahil mahilig talaga akong magluto. Ang una ko talagang kino-content lagi noon ay kung ano yung kinakain namin everyday. Ang una kong ang account ay hindi ko na malagin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa account ko na yun. Hanggang sa gumawa nga ako ulit ng account na itong account na po ito na Pipay Tung. At syempre kahit tambak tayo sa ating problema dahil masiyahin tayo, yung content ko po dito ay puro mga kalokohan. Sa totoo lang po, pag napapanood ko po ang mga videos ko na puro kalokohan ay tuwang-tuwa po talaga din ako dahil paulit-ulit ko po yung pinapanood ng paulit-ulit. Ang sabi ko nga, kahit walang manood sa mga videos ko, basta masaya lang ako, okay na yun. Ang importante, may mga memories akong maiiwan kung sakaling mawala na ako, may mapapanood yung mga magulang ko, mga anak ko, pag halimbawa, ganun lang nangyari sa akin, hindi ko naman hinihingi agad-agad yun, wag naman po sana. Gusto ko lang talaga na mag-upload hanggang sa ma-realize ko na hanggang sa ang tagal na, hanggang sa na-monetize na ako, na hanggang sa sumasahod na ako, hindi buwan-buwan, minsan 2 buwan, ganoon po ang nangyayari. Dahil hindi ka po sasahod hanggat wala kang viral videos. Yun po talaga ang totoo. Pero dahil nga palaban tayo, ay hindi tayo sumuko. Tuloy-tuloy lang pa kahit walang sahod. At nang sumahod na nga ako ng mahigit 1,000 ay talagang nagpursigi ako kasi ang sabi ko, ang 1,000 marami nang mabibili. Pwede kong maipadala sa probinsya doon sa mga magulang ko. Pwede kong ibili ng mga tsinelas ng anak ko, damit. Kasi yun po talaga yung mga kailangan ng anak ko kasi hindi naman po talaga kami nakaka-provide ng mga gamit. Ganun po talagang iniisip ko. Balang araw, baka sakali, mga ganyan. Tapos, pangalawang sahod ko, umabot na ng mahigit 2,000. As in, tuwang-tuwa po talaga ako. Sabi kong ganun, Lord, sana po, puro ganyan. Ang dami kong iniisip, na-excite ako, mga ganun. Tapos, may naiiyak ako, mga ganun ang naiisip ko. Tapos, kinakabahan ako. Kala mo naman, nagnakaw, ba't kakagabahan? Ganun po pala talaga ang pakiramdam kapag sumasahod ka na. Sa sobrang kaba mo, kala mo naman nagnakaw. Nakalimutan ko ang sabihin na yung una ko palang nahirapan ako nung na-monetize ako kasi wala akong TIN ID. Kailangan kong i-process mo na yun bago ako nakakuha ng sahod ko. Nakakapanghinayang kasi ang unang sahod ko kasi mag-i-expired na yun. Kaya po talaga nagpursigi ako na makuha ko po talaga yung TIN ID ko hanggat sa nakakuha na ako ng TIN ID. Na-fill up ko na nga, na-set up ko na yung monetization.